So yun mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol, may bubuksan na naman tayong bago na naman nating laruan mga idol. So papakita natin dito mga idol sa inyo kung ano-ano yung mga pinalagay natin na kalokohan sa ating pwedeng maging unit mga idol. Actually ito mga idol yung tagal ko ng prototype, yung matagal ko ng time mga idol. So andito na sa atin, unbox natin yan para makita nyo mga idol. So magsha-shoutout muna tayo dito sa mga bumili ng ating mga patuka mga idol. Nung naglabas ako ng video ng pellet natin na Astro 18, so marami po talagang bumili. So thank you po sa inyong lahat. So meron pa rin po tayong stocks at meron na naman po tayong parating. So continuous yan mga idol. So matagal na akong lalabas ng Astro 18. So continuous lang yan. Ina-update ko lang kayo mga idol sa mga ang tawag nito, sa mga variation natin ngayon. Kasi dati meron tayong talagang maninipis na Astro, anong tawag nito, sa akin din na hindi ko nagugustuhan yun. Yung problema dun kasi yung ibang head size dun is hindi po parehas. So mas minabuti ko na medyo malaki yung Astro natin para kung in case man i-resize natin is pantay-pantay po yan lahat. Pangit yung hindi natin ma-resize na kasi sobrang liit na ng head size. So doon kasi nagkakatalo, kaya nalipad mga idol, or nagkakaroon tayo ng flyer sa ating mga local pellets. So itong variation natin ngayon mabigat mga idol, na ang lakas ng knocking power kumpara sa iba't ibang projectile. So kung nakikita nyo mga idol, pinarating ko yan ng 340 yards. So sa 890 fps. Although hindi ko kasi yun mga idol ginalaw yung ating scope at hindi ko lang tinilt yung ating mount. Pero abot yun mga idol ng zero natin. So kaso hindi ko siya tinilt kasi nga mga idol maghahunt ako noon. So baka hindi ko maibalik. So yari tayo. So ngayon nga mga idol, pero nakarating po yung ating projectile sa ganung kalayo mga idol, sa 890 fps gamit yung ating Nimrod mga idol. So hopefully masaya din yung mga nag-purchase sa atin mga idol ng patoka. So napakaganda kasi talaga ng timbang niya mga idol. Ako hindi na ako nagsusort sa variation ko ngayon mga idol. Yung titingnan ko na lang minsan is yung mga pellet natin, may taon talaga na yung head niya mga idol parang kulang ng tingla sa factory na yon. So yun na lang yung inaalis ko. Pero kaya sobrang yupi ng skirt, hindi na natin siya ma-repair kasi nagre-repair din tayo ng skirt mga idol na dun sa resizer na gamit natin mga idol is pag binaliktad natin yun, pwede dun mga idol pag tinulak mo nare-repair po yung kanyang skirt. So yun ang kagandahan dun sa resizer na gamit natin mga idol. So yung resizer pala na gamit natin is worth 650 pesos lang po yun sa Lazada. So kay LRA co-out merchandise ko yung nakuha mga idol. So shout out po kay sir. Dalawa yung resizer natin, yung isa is pang Armscore, yung isa is pang Nimrod. So ngayon ito naman yung gagawa natin ng sukat kasi yung Armscore natin is hindi na gumagalaw. So hindi na natin nagagamit mga idol. Wala naman tayong tropa na kasama para halimbawa ipahiram natin sa kanya yung isa at sa atin din yung isa. Wala naman tayong ganun. So solo lang. So ay mga idol, mag-unbox ulit tayo mga idol. Stay tuned lang kayo. Sana po supportahan niyo po itong video mga idol. Ano natin dito mga idol sa mga pinadala sa ating panumpit. So eto mga idol, eto hindi ito kasi alam ko yung pula mga idol, may ganyan is alam niyo na yan, hindi yan hindi lilag-lalagyan lang yan mga idol. So simulan natin dito mga idol. Ito galing to kay Sir Cardo, yun katropa natin. 60mm na smooth twist pero mahaba to dati. Meron kasi sa Raptor kasi to, so yung diameter dito is lumiit sa may chamber niya. So ang ginawa natin, pinaputol natin siya. Kaso yung nag-machinist dito sa amin hindi marunong mag-chamber mga idol. Pero sinubukan ko dito, kasya naman yung pellet natin. Medyo masikip lang pero kasya naman kasi smooth twist siya mga idol. Yung rifling nito mga idol parang nandito. Okay, silipin lang, silipin ko lang. Dito mga idol parang nandito lang yung groove niya. Ito mga idol parang walang groove. So
try natin to. Tapos yung pagka-crown din nito is medyo hindi ako kumbinsido kasi nung tinulak ko mga idol dito yung pellet, ang nangyari dito parang maskip siya dito banda, parang may kagat yung kanyang kanto. So baka baguhin ko yung kanyang rifling kasi parang yupit yung kanyang butas. Hindi ko lang sure mga idol kasi parang nahagip siguro natin yung tawag ito, yung choke ng kanyang barrel. So yun ang problema natin. Pag nahagip natin yun, hindi ito tatama. So kailangan natin to bawasan ulit. Iksi na to. Iksi na mga idol. So ayan, isa. So kasi pinatrabaho natin to mga idol, kaso mali yung pagkaintindi sa atin ng trumabaho, kaya sayang yung pera natin. Tapos nasayang pa yung barrel mga idol. Ayun. Tapos eto mga idol, labas natin to. Galing ito kay Sir Richard, yung shoutout to kay Sir Richard. So ayan, eto mga idol, na barrel siya. So may pinta siya kasi in-stock niya na to. Ayan, ito yung chamber niya mga idol, napakaganda ng groove nito. Kaso pinaliguan niya ng oil kasi nga in-stock niya mga idol, so hindi niya na ginagamit. Ito, pinadala sa atin. So hopefully matest natin ito mga idol na pang barrels na to. So meron din tayo ditong barrels mga idol na SNB. Ito kasi walang tatak to mga idol, hindi ko alam kung ano ito. Walang tatak ito. Yan o. Ewan ko kung nakikita sa camera mga idol. Tapos meron siya ditong ukad kasi lalagyan daw niya ng o-ring ito para siguradong seal yung barrel dun sa kanyang unit siguro. So okay lang yan. So hindi pa natin ito ginalaw. Kaso ito na thread mga idol is pang indo. So yung mga suppressor natin hindi po dito kasya. Ayan. Meron pa tayo dito isa. So magbubukas na tayo mga idol ng ating parcel. Ayan mga idol, ito. So shoutout po kay Sir Butch Mesa mga idol. Siya po yung tumira nitong ating kakulitan na laruan mga idol. So ito yung isang barrel mga idol. Itong barrel na to mga idol is SNB po ito. So SNB 1. So galing din to kay Sir Richard. Kaso ito yung pinasukatan natin talaga dito sa unit. So hopefully saktong sakto ito kasi kaso yung alam ko parang nagalaw niya yung ating crown kasi may sabit daw yung ating crown dito sa barrel. So pinilit ko sana na wag nang galawin yung crown kasi yan lang talaga yung purpose natin dito sa sa barrel na to. Kaso yun nga, nagalaw yung crown. So pag may nangyari sa projectile natin dito, alam na natin kung saan yung kanyang problema mga idol. So buksan natin to mga idol. Tingnan natin itong barrel muna mga idol. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa barrel. Kasi ito, pina-chamber natin to, pinaputol natin yung ang tawag nito, pinaputol natin yung kanyang thread. Kasi ito mga idol, kaya binigay ito sa atin, napasa ito sa atin mga idol kasi nagkamali po yung kanyang pagkabit sa unit. So yung nangyari is baliktad mga idol. So ang nangyari dito, kaya binago natin ito, ang tawag nito, yung chamber ginawa niya mga idol na sa exit ng muzzle. So yun ang nakabitan niya mga idol na chamber ng kanyang suppressor. Ngayon naman yung ating chamber o yung ating muzzle, yung may crown is nagawa po niyang chamber. So yung complaint ni sir is nahirapan daw siya sa pagputo kasi hindi daw matama. Yan. Meron pa dito mga ikinapit na mga parts. Yan. So mga hinabol to, muntik nang hindi makasama dito sa atin. Papawi. So yan. So ngayon pinabalik natin sa tama. Ayan. Ito mga idol. So ayan o. Hindi naman pala. Okay lang. So lininis lang niya yung unahan kasi may sabit. So napaka okay lang. So ito na yung hindi, mali. Ito yung
chamber mga idol. Ito yung crown. So hindi naman niya ginalaw yung crown, parang dinampian lang. Dinampian niya ng napakanipis mga idol para mawala yung sabit. So hopefully hindi naman to gaano ka problema mga idol. Pero yung chamber natin okay naman. Ayan. Ito mga idol is SNB1. Nasa na yung tatak nito? Ito mga idol. Yan. Ito galing din to kay Sir Richard. Yung owner nito at ito isa lang mga idol. So isa lang po yung owner nila. So kung napapansin nyo, ito yung dapat, ito yung may crown. Kaso nakikita nyo mga idol, ito yung mga alamat ng kanyang pagkabit sa unit. So ito yung linagyan niya ng o-ring. Kung makikita nyo dito, ganun din. So ito yung may yung chamber, ito linagyan niya ng silencer ng kabitan ng thread. Ito, yung ganito. So yun ang pinalis natin dito. Pinaputol natin yun, tapos pinalagyan ulit natin ng chamber. So sabi ni Sir Butch Mesa, yung chamber daw nito mga idol, or yung metal pala, yung metal nito is napakalakas daw kasi hindi kaya ng hawakan yung remote. So yung pang chamber niya, sabi niya tinatorno lang daw niya tapos sinahawakan niya para nararamdaman niya pag kumakagat. Ito daw hindi, kailangan niya ikalang yung remote sa chamber. So ayan kung nakikita niyo yung iniksi niya mga idol, yung may mismong thread lang po. Ayan. So yan, napakahaba nito, 23 inches ang barrel na ito mga idol. So meron tayo dito tatlong panumpit na pwede natin magamit. So hopefully sakto ito sa mga dito sa laruan natin bago. Tingnan natin ito. So shoutout pa rin kay Sir Butch for doing good work. So ito mga idol is prototype ito. Design niya mga idol, tapos dagdagan natin ng kung ano-ano na pwede natin maisabit sa unit mga idol. Nahirapan si Sir Butch pero natuwa naman siya sa ginagawa niya siguro. So dito mga idol, tawag dito, kung gusto niyo mga idol mag-purchase sa kanya, gumagawa po siya mga idol ng tactical PCP at siya din gumagawa ng Siri PCP. So yung design niya sa Siri PCP mga idol, tapos yung sa tactical niya na nakita natin is binago natin dito sa ating laruan. Ito, balot na balot pala. Magaan lang. Tapos magaan mga idol yung kanyang tactical. Kakaiba lang yung design niya, pero magaan siya. Magaan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi yung nakita ko sa tropa natin kay Sir Albino, yung shoutout po kay Sir Nunutan Albino sa yung ano niya, yung ang tawag nito, yung kilo ng unit niya is stress. Ito mga idol, parang una media. So napakagaan. Yan. Ito na po siya mga idol. So ganito pala pag tactical, tricky. Ayan mga idol. Napakalambot ng trigger. Ano ito mga idol, napakagaan. So ayan po. Ito mga idol, kung napapansin nyo, hindi po siya diretso yung kanyang tank. Yung iba kasi, alam natin, makapal po itong klase ng kanyang receiver para pumasok dito yung kanyang lagayan ng tank. So, si Sir Butch, yung ginawa niya, linagyan niya ng parang maliit na plenum dito mga idol. Ito ay para mapantay mo yung thread ng yung gauge ng inyong tank. Kasi kung dito yan mga idol, tapos hindi pumantay yung mga gauge niya, yung fill port, hindi align pag nalock mo na yung tank mo mga idol, may hirapan daw tayong bawasan. So nangyayari niya ito, kasi ito daw, madali lang daw ito bawasan yung ito, konti-unti dito, para yung dikit niya isumakto dun sa pihit ng inyong tank. So para hindi mo na kailangan lagyan ng mga tawag nito, lagyan ng Teflon tape or o-ring. Ito na lang yung medyo hindi ako marunong. Ayun, nag-lock naman siya. Ito na yung unit mga idol. Napapansin nyo, multi-shots din mga idol. So, tasa natin para, ayun, saktong-sakto. Yan o. Ito yung multi-shot kay Sir, galing to kay Sir Leandrego, yung gumawa nito mga idol. At nabili natin to kay Sir Dong.
Ayan, yung kumpare ni Sir Leandre. Si Sir Leandre din ang gumagawa ng mga NBAs, SNB. So baka naman sir, baka naman. So ayan mga idol. So ito 16mm, try natin yung, alisin muna natin yan. Try natin isang barrel dito. Ito. Yung gusto ko kasing barrel eh. Ayan. May ano lang. Alisin lang natin tong kasaktat na kalabit. Kasya to mga, ay may lang, wala tayong allen eh, pero ayan, so kasya siya mga idol. Hindi ko lang alam kung kakasya dito yung tank na sinasabi ko. Lagyan to ng 60mm, tapos may shroud, kasi meron to mga idol shroud dito. So siguro dito ito sinukat sa kabila mga idol. Ayan. So dito. Ayun. So ito nga yung sinukatan niya mga idol. Ayan. So kailangan lang natin ito higpitan ng mga allen range. Tapos yung isang barrel, alisin lang natin yung pinta mga idol. Kasi ito walang pinta, kaya lumusot siya. Ayun. Ay, walang alum. So ito mayroon siyang, hindi ko alam kung pang part ito. Meron din tayo dito yan. Ito yung ating shroud na isasalpak dito. Ayan. So napakahaba na. Hindi na ito tactical na maliit mga idol, yan mahaba pa rin siya. So kailangan natin dito ng maiksing barrel talaga. Yan, ito. Ayan. Ayan, cute. So sana tumama din ito ng maganda para meron tayong pang hunt na barrel. Ayan. So yan, saktong-sakto yan dito mga idol, yan. Yung butas nito pag humiga, kasi hindi ko sa inyo mapakita eh, yun, saktong-sakto daw yung kanyang butas. Yan, saktong-sakto nga naman. Gusto ko nang subukan ito mga idol, kaso ganban ngayon. Tapos wala tayong tank. Yung tanke natin nandun sa Nimrod, then yung isang nating tank nandun din sa bundok mga idol, kasama nung Nimrod natin para sa unit natin. Meron tayong pangkarga in case na ano. Tapos eto mga idol, meron tong yung shroud natin, pinagawan din natin ito ng thread. Yung mga problema natin mga idol sa thread, kasi parang indo din ata itong kinabit niya, so wala tayong suppressor na ganito. Yun ang problema ko. Pero eto mga idol, hopefully sapat na ito mga idol para sa tahimik na unit mga idol. Medyo malaki lang yung butas niya, pero okay na siguro ito. Yan. Ito yung shroud. Hopefully aabot. Ay, hindi aabot. Hindi aabot. So marami pa tayo dito ang gagawin mga idol. So hopefully mga idol, supportahan nyo ako sa ating mga bagong adventure. Ito hindi ko alam kung saan ito. Meron din tayo dito mga idol, adjustable hammer sa ilalim. Ayan. Ito ang pinadesign ko kay Sir Butch, kasi mga idol, gusto natin na pabuting-ting natin dito yung hammer natin. So dinakay niya ata yung butas ng hammer dito. So parang spring nito is 10mm na. Pero ma-operate mo, mapapalitan mo yung spring nito mga idol pag binaklas mo yung buong itong buong casing niya. Kasi dun sa loob mo pwede mapasok. Hindi mo ma-access dito sa ilalim yung spring. So pwede mo lang siya dito pihitan, pero hindi mo siya pwede palitan. So yung isa nating trigger assembly, yung nasa Nimrod natin, pag nasobra natin yung matanggal, laglag yung spring doon, pero dito hindi. So
Alam ko 10mm to eh. So, kasi elite lang yan. So, hindi pwedeng maglagay dyan ng ganyang kaliit na spring. So, ganun yung diskarte nito siguro. May screw lang siya dito. Tapos, ito yun yung mga cup. Ayun, yung naglaglag. Yung mga pisa pa dito. Ayun. Laglag. Ito pa. Ayusin ko lang. Baka mawala tayo ng pisa. Ayan. So, yung plenum nito mga idol, sabi sa atin ni... Ayun. Ito. Okay. Ayan yung kinarga niya mga idol. Yan o. Ito yung kinarga niya dito sa receiver. So, parang plenum na din siya mga idol na maiksi. Siguro mga... Kasi malalim to eh. Ayun, lalim mo. So dito mga idol, hanggang dito yung kanyang plenum. Tapos meron pa tayo dito plenum hanggang tinimula dito. Ito may butas na to hanggang dito. Yan, sa may valve. So malaki-laki yung plenum natin dito. Alam ko dalawa ito. Tatlo. So parang tatlo nga. Ito mga idol na trigger assembly niya. Kung napapansin nyo, yan sa ilalim. Sinalpak to mga idol, hindi yung katulad ng iba na parang clip dito sa may receiver. Pinakita ko parang clip. Ito mga idol, sinalpak. Kaya napaka-sturdy niya. No? Walang galawan yan. Tapos meron lang siyang lock screw dito. Alam ko hindi bilog yung butas nito mga idol na klase ng trigger. Yung parang may flat siya. Kaya kahit wala yung ito, kahit wala ito, hindi mo yan maiikot. Yung mangyayari mo lang, mahahatak mo siya pero hindi mo siya maiikot. Ayan. Napakaganda. Napakalambot din. Ang lambot lang. Yung trigger, etong trigger mga idol, trigger pull niya is meron din siyang ginagalaw sa ilalim. Dito sa loob, meron siyang pwedeng ma-adjust mga idol sa trigger, yung lambot ng trigger mga idol. Kung gusto mo tigasan o gusto mo labutan, pero ito mga idol, first stage lang to na pinagawa natin. Hindi natin pinagawa yung second stage. At ayoko nang ganun na nabibitin ako pag pihila nabibitin ako pag gusto ko pag ganito mga idol ng first stage para dire-diretso. Pag nagkaroon ako ng time or ng chance, ayoko nung tatagal pa. Yan. Pero pwede din yun. Mas maganda yung second stage o dual two stage mga idol para sa hunting. Kasi sa hunting mga idol, para desidido ka na o talagang good to engage ka na mga idol, saka mo magpupull yung trigger. So regarding naman dito sa Picatinny, sa itaas at ilalim mga idol is wala pa tayong idea, wala tayong clamp dito. So wala tayong bipod. So wala din tayo ditong mount na pwede salpak dito. So tingnan natin kung wala itong cant mga idol. So ayan. Sa susunod mga idol, susubukan natin to mga idol. Titingnan natin kung gaano kalakas ito pag nabuno natin mga idol. So kulang na lang tayo dito, actually tank and regulator. Yun na lang po yung kulang natin. Halos ito, kompleto na po ito lahat mga idol. Ayan. So para ma-access natin ito, kailangan natin alisin ito screw. So trigger natin. Para may salpak natin yung cup. Naitulak siya nito. Ayan o. Kung nakapansin nyo mga idol, salpak siya dito. Ayan. So sinalpak siya dun sa loob. So napakataas din ng screw niya. Tagus mga idol, tagus, kaya walang garawan to. Ito yung mga idol, yung parang ano niya, yung sa lambot or tigas ng ating trigger. Ito yung adjustan niya mga idol. So ganun lang kasimple siya. Tatanggalin mo lang, hugot mo na. So kailangan mo lang talaga nakakasa para at least madali mo siya maitanggal or maibalik mga idol. Ayan. So ito yung ating swing. Ayan. So ito yung kanyang valve. So linakayan yung valve para bumagay po itong swing. At hindi ko alam yung ginawa niyang adjustment dito sa taas mga idol. So ayan, para bumagay yung kanyang swing. Napakaganda. Okay, kailangan natin itong cup dito.
sabi pala siya sa atin mga idol, kasi itong valve housing natin parang sumobra din sa kanyang estimate na thread. So marami pa talaga tayong babaguhin dito. So ayan. Ay, hindi na. Okay. So wala na pala. Meron lang siya dito, kailangan mo yung ganung klaseng screw para higpitan ito, pero sa ganitong klaseng ano, ito lang. Kahit wala na mga idol. Stainless. Ata yung ang lock. Higpit na lahat eh. Ito na screw, hindi ko alam kung para saan ito. Meron kasi siya ditong screw. Pero palagay ko may pupuntahan yan mga idol. May siguro sa loob. May kinalangan yan dito sa loob para hindi gumalaw. Iba ang diskarte ng kanyang trigger mechanism mga idol. May screw din dito mga idol. Siguro natatanggal itong pyesa na ito. Pwede siguro ito gawing wood stock mga idol. Napakaganda. Wala na. So ayan, thank you Sir Butch sa bago nating pyesa. So ito yung bago nating laruan mga idol. So hopefully maganda yung maging feedback natin dito mga idol. Ayun mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. So sa susunod, subukan natin to mga idol, i-test kung anong power na kaya nito mga idol. So hopefully maabot natin dito kahit 950 FPS mga idol. At para at least marami yung space natin kung gagamitin natin to sa, lalo na dito sa mga barrels na to, kasi alam natin yung mga barrels na to is high velocity daw. So kung high velocity nga itong mga barrels na to mga idol, kailangan natin ng malakas na unit. So pag malakas ito at gumanda nga sila mga idol sa patama ng high velocity, i-experiment natin sila na tumama sila ng maganda sa low velocity. So ganun yung diskarte ko dito sa mga barrels na to. At tingnan din natin yung mga groupings na kaya nito mga idol. Kung sa knowledge natin na pag-tune or kung paano tayo magtono is hindi natin kailangan yung barrel. I mean, kailangan natin yung barrel, pero what I mean is hindi natin itotono sa barrel. So dapat pag na-tune natin yung unit, ito mismo mga idol, pag na-tune natin ito, dapat lahat itong barrel mga idol, yung dalawa maliban dito mga idol, kasi may may problema tong crown. So hindi tayo mag-expect dito sa brass ng magandang result. Dito sa dalawang barrels na to mga idol, yung SMB tsaka yung isa is sana maganda rin ito, tama niya. So pwede natin siyang paglaruan, isang setup, isang reg output, isang setup ng unit, walang tune, salpakan natin ng ibang barrel at try natin kung the same pa rin yung kanyang patama. Kasi mag-ano pa ako dito mga idol, ang tawag dito, i-index pa tayo dito mga idol. Pero palagay ko na index naman na kasi meron na itong mga kalang. So sundan na lang natin yan mga idol na dimple na kanyang ginawa. So ayan mga idol, thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.